a heart full of joy, full of gratitude, or as we are aware, lahat tayo alam natin yung nangyayari about the news that is happening around this country. So even if our heart is longing for a peace, then this is the right place. Amen? Amen. Because God is faithful. Amen. And please all rise as we remember the faithfulness of our living God through Lamentations 3:22-23. Let us all read po. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. So tonight, we open our heart and we trust the Lord that never changes. Amen. Amen. So let's start with an opening prayer to be led by Sis Amen. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we want to thank you, Lord Jesus, for your gratefulness, O Lord. Truly, Lord, you're the King of all kings, O Lord, the Lord of lords. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, right now, O Lord, we want to thank you, O Lord, for your loving kindness, or for your mercy, O Lord, that's new every morning, O Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we pray that you will search every hearts right now, that everything, O Lord, na gagawin namin, O Lord, this is for your glory alone, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We pray, O Lord, that you will be in our hearts, O Lord. Hallelujah, Jesus. We pray, O Lord, that tonight will be a victorious night, O Lord, that we will only worship, O Lord, in spirit and in truth, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the strength, O Lord, for the wisdom, for the knowledge, O Lord, that comes from you alone, Jesus. Thank you, Lord, that we are here standing before you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. And tonight, O Lord, your presence is here. Hallelujah, Lord Jesus. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. We will worship Him. Are you ready? Hallelujah. Come on, church. Let's sing and dance to the Lord, for He is a great God. Hallelujah. Come on, church. Clap your hands to the Lord. Come on. Oh, 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 oh. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, oh, oh. This is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. A sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, this is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. A sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good,
Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Let's humble ourselves down before His throne. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. There's no silver or gold or no pressure untold that can draw me away from your heart. Even love for myself, nor of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Jesus. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Letting go of my pride, I lay down my desires just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will sing you, Lord. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm
your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love, in your love, Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Jesus, Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Jesus, Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this night, O Lord. Thank you, Lord Jesus, for your greatness, O Lord. All the glory belongs to you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Praise God for the unending love of our God Almighty. Amen. And now, let us open our heart and mind and seek the presence of the Holy Spirit so that we can discern the message of our Lord tonight, to be delivered by Sis Ange. Ayan, praise God, hallelujah. So magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Thank you po sa Panginoon at tayo po ay safe and sound na nandito ngayon. No? So lahat po ay holiday. So palagay ko po lahat ay nakapagpahinga. Praise the Lord. Sige po. So ngayon, last topic natin for June is mental preparation, loving God, loving one another. So, ayun nga po. Sabi ko, siguro, yung mga nakatayo po sa likod, pwede po silang maupo na para makapag-start na po tayo. Ayan, sige po. Good evening po ulit sa lahat at saka sa mga bagong dating. Siguro naninibago po tayo kasi bago po, hindi na ako bago, pero parang bago, di ba po, na magpe-preach ngayon sa harapan. So all glory to God, di ba? Kahit na siguro ayaw natin, kahit naman po ako, kung pwede lang talagang tumanggi, tatanggihan kasi nakakakaba po talaga. Pero wala tayong magagawa kasi pagtawag po ito ng Panginoon at ito po ay grasya ng Panginoon kaya po tayo ay nakatayo sa kanyang harapan. Praise God. So, ang ating topic for tonight, ang question po doon is, who is my neighbor? Makikita natin ang ating main verse in Luke 10:25 to 37. And these two commandments are not separate but interconnected. Loving God leads to loving others, and loving others reflect of love for God. So, balik po tayo sa nakaraan. Basahin po natin or yung 10 Commandments. Meron po bang nakakakabisado pa ng 10 Commandments sa panahon ngayon? Baka meron po makakapag-recite niyan. So, mabibigyan ni Pastor ng prize yung makakapag-recite. Meron pa po ba? Wala. Sige po. Basahin, sabay-sabay po nating basahin ang Deuteronomy 5:6 to 21. Let us all stand po. And pag binasa po natin, lagyan po natin ito ng puso. Diba? Sama natin yung puso sa pagbabasa natin. Praise God. Sige po, let's us all read. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commands. Shall not choose the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse his name. Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but on the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor any foreigner residing in your towns, so that your male and female servants may rest as you do. Remember that you were slaves in Egypt, and the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and the outstretched arm. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and go well with you. The land of the Lord your God is giving you. You shall not murder.
You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not set your desire on your neighbor's house or land, his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Amen. Sige po, lahat tayo ay makakaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, mag-pray lang po pala tayo muna. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus, Lord. We enthrone you, Panginoon, sa aming kalagitnaan for tonight, Lord. We welcome your presence, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang inyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Ramdam ka namin, Panginoon, O Lord, mula pa lang po sa aming worship, Lord God. Inaalay po namin ang gabing ito sa inyo, Lord, at hayaan mo, Panginoon, na ikaw po ang mangusap sa bawat isa, Lord God. Itago nyo nga po ko sa inyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang maitaas sa kalagitnaan namin, O Lord. Tanging pangalan mo lang, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. We give you all the highest praise. In Jesus' name we pray, amen. Ayan, so, napakahaba po nung binasa natin, pero eto kasi yung pong binigay sa atin na 10 Commandments, no? I-share ko lang po sa inyo. Diba, eto pong 10 Commandments, kung makikita natin, from 1 hanggang number 4, it's all about loving our God. And then from yung commandment number 5 up to 10, it's all about loving others. Diba? Mapapansin po natin, yung number 1, you shall have no other gods before me. Nakalagay doon is number 1. Tayo po ba pagising natin sa ganitong panahon, si Lord ba ang una nating kinakamusta yung, hi, thank you Lord God for another day, diba? This is a wonderful day. Or minsan guilty tayo, no? Una nating kinukuha yung phone natin, diba? So, makaka-relate tayo doon sa commandment na binigay niya noon pa lamang. And then number 2, you shall not make no idols. Yung icon dyan is parang horoscope or astronomy, diba? Nung time na hindi pa tayo nakakilala sa Lord, nung panahon namin, may horoscope, may comics, di ba? Yung mga, hindi naman po ako, pero yung mga pinsan ko, ganyan, titingin sila sa horoscope, ano kaya mangyayari, di ba? Or kaya naman po, hula, di ba? Magtatanong tayo sa mga manghula kung ano bang kapalaran natin, yayaman ba tayo, di ba? So, ayan, yung number 2, commandment ng Lord, that you shall have no idols. And then number 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ano pong nakalagay dyan? OMG, di ba? Parang expression natin yun eh. Minsan nagugulat tayo, OMG, o kaya, Diyos ko Lord, di ba? Mga ganon. Hindi po pala maganda yon. Pati minsan, nakikipag-awa tayo, di ba? For God's sake, mga ganyan. So, akala natin normal lang siya or expression, pero hindi po pala talaga natin ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa kahit na anong bagay na hindi naman makaka-glorify sa Kanya. So, pasensya na po kay Kuya na hindi marunong or masalita ng English, Ate Bebs. Ikaw na lang po mag-explain. Ayan, so number 4, keep the Sabbath day holy. So, right now, our Sabbath day is Friday. So lahat po tayo ay pinagpala at nakarating tayo ngayon sa panambahan ng Panginoon. So nung mga nakaraang buwan, ang ating topic po is yung rest. No? Nandito tayo hindi para totally magpahinga dahil holiday, matutulog, kakain, ganyan, mamamasyal. Pero ang sinasabi ng Lord doon, magpahinga tayo sa mga gawain natin, sa trabaho. Kasi kailangan natin ng presence ng Lord para sa mga susunod na araw, malakas ulit tayo. Hindi naman kasi kailangan po na yung physical body lang po natin yung malakas. Kailangan pa rin yung ating spiritual. Amen? And then, yung number 5, honor your father and your mother. Bakit? Kasi may kalakip na pagpapala sa pagmamahal natin sa ating mga magulang. Mahabang buhay at masaganang buhay ang pinapromise ng Panginoon pagka ino-honor natin ang ating mga magulang. And then sa number 6, you shall not murder. So ayun na po, continue na po yan. About naman po, loving our neighbor. So you shall not murder. Literal po ba na pag kailangan patayin mo yung kapatid mo para tawagin kang or sabihin ng Panginoon na you shall not murder? Hindi po, di ba? Naalala po natin yung story ni Cain at saka ni Abel. 'Di ba nung napatay niya si Cain, hinanap ng Lord si Abel. Sabi niya,
Abel, nasan sabi niya kay Cain, nasaan si Abel? Ang sagot sa kanya, ni Cain, am I my brother's keeper? So, hindi pala ibig sabihin na kailangan nating patayin yung kapatid natin. Yung minsan lang na i-hate mo yung kapatid mo or yung, anyone from your relative na hate mo siya, di ba? Included na rin yun as a murderer. Amen? So, hindi ko na po iisa-isahin pa yung mga natira. No? So, Jesus made it simple for us. So, He answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your might, and love your neighbor as yourself. Makikita po yan in Luke 10:27. And also, this verse can be found in Matthew 22:37-39. Praise God. So same lang po sila. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. So yung 10 commandment is sinamarize na lang ni Jesus. Love natin si God. And then second is mahalin natin yung ating mga neighbor as we love ourselves. Amen? And then may trivia po ako dyan. Apart from dun sa verse ng Luke 10:27, Matthew 22:37-39, and then ganun din, makikita nyo po ang verse na yan na same po ng sinasabi. In Deuteronomy 6:4-5 and Mark 12:30-31. Ayan, so pwede nyo po siyang balikan at saka aralin po. Amen? Tahimik po tayo. Praise the Lord. So ayan, alam na po natin yung 10 Commandment. Amen? So sino po din nakakaalam ng parable of the Good Samaritan? Amen. So alam na natin. Close in prayer na tayo. Praise the Lord. Sige po. Basahin po natin ang parable of the Great Samaritan. Pero gusto ko po sanang i-divide yung ating group 1 and group 2 sa pagbabasa. Anyway, maiksi lang naman po ito. So unahin po nating basahin. Tayo po tayo to give reverence sa word ng Panginoon. Basahin po natin ang Luke 10:25-37. You may be seated. Group 1. Sige po, si Group 2 naman. Bigyan po natin ng mas feelings pa with emotions. Ganyan. Go.
Sorry po, putol po yun. Basahin po natin yung story mula sa umpisa. 25 to 37. Tapos na? Sige, sige po. Upo na po tayong lahat. Parang mas maiksi kasi sila compare. Di ba? Parang putol. Anyway, sige po. So, i-summarize ko na lang po yung... Sige po, i-summarize na lang natin. Anyway, yung pong story na to, nag-uusap si Jesus at yung lawyer, 'di ba? Nagtanong siya, si lawyer kay Jesus, "What shall I do to inherit eternal life?" He said to him, "What is written in the law? What is reading of it?" So he answered and said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." And he said to him, "You shall have answered rightly. Do this and you will live." Pero eto kasi si lawyer makulit. Tinanong niya pa, di ba, sino ba yung neighbor ko? Sabi niya pang ganun kay God, kay Jesus. Kaya si Lord nagbigay siya ng parable. Di ba? Yun nga, yung parable of the Good Samaritan. So eto pong a certain man down from Jericho, from Jerusalem to Jericho. So siya yung pumunta, di ba? At nakasalubong niya po yung thief. Diba? So itong si thief who stripped his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. So iniwan lang siya doon. Tapos may nakakita sa kanya, una po si priest. Nung nakita ni priest, iniwasan siya. Then yung sumunod po na nakakita sa kanya, talagang tinignan pa siya. Sabi kasi nilook pa siya tinignan pa siya nung Levite. Pero ganun din, umalis pa rin po si Levite, 'di ba? And then yung pangatlo na nakakita sa kanya is yung Good Samaritan. So dito po sa story na 'yan, maiksi lang po yung ating preaching for tonight. So makikita po natin yung principles of loving our neighbor. So number 1 in verse 33. Ayan, number 1 po is compassion. "But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. He has pity on him." So other word or other term for compassion is sympathetic, pity, and concern for the suffering or misfortunes of others. Pag tayo po ba may makita tayo sa labas na nakahandusay, ano bang gagawin natin? Lalapitan or iiwasan? Depende, di ba? Minsan depende kung sino ba yung nakahandusay, di ba? Kung kakilala mo or friend mo, pwede natin siyang tulungan. Pero kung kaaway mo siya, di ba minsan ang reaksyon, ay, bahala ka dyan. Mamaya kung ano pa mangyari at ayoko nga, 'di ba? Ganyan or buti nga sa iyo, 'di ba? Ganun po ang ating initial reaction, which is totoo naman, 'di ba? Kaya naman po minsan naglalakad kayo diyan sa labas. Tapos medyo malayo ko pa nakita mo na yung kakilala mo, 'di ba? Or kapatid. So, magkakasalubong na kayo. Minsan, we tend to escape na magkasalubong. Umiiwas tayo. 'Di ba? May ganun pa rin pagkakataon na nakita ko si kuya nandyan. So, sa iba na ako dadaan. Or kunwari, labas mo yung phone. Kausap, iiwas, ganyan. So, hindi pa rin po natin yon naiiwasan sa ngayon na kahit po tayo ay mga Kristiyano na. Amen? The Good Samaritan shows compassion. Nilapitan niya ito, yung si wounded man. And in the following verse, sabi po doon, binuhusan ng langis at alak yung sugat sa kabinendahan. He take action. He gave his time, si Good Samaritan, di ba? Huminto siya para tulungan yung kapatid. Baka siguro kung ako po yun, kagaya nga ng sinabi ko, dead ma. Baka ako, ay naku, nagmamadali ako, si John Rob nag-aantay sa bahay. Diba, parang, pag ako kasi po sa office yun nga, work yan from 8 to hanggang sa matapos ko po yung trabaho ko. Yung break time ko, hindi ko pa nako-consume yun. 30 minutes to 1 hour, pagkatapos ko po kumain, babalik na talaga akong magtrabaho para makauwi. Yung isip mo ba, kahit kararating mo lang, uuwi ka na. Siguro yung mga nanay, ganyan na po ang thinking. So, ganon. So, siguro kung may makakita akong ganyan, na nangangailangan ng tulong din. Minsan mag-escape ka, 'di ba? Kasi kailangan mo nang umuwi or ayaw mo nang madamay, 'di ba? Kaya
yon. Yon. Praise God. So, this shows compassion, yung ginawa nga po ni Good Samaritan, no? Yung mercy natin sa iba, regardless sino pa, yung wounded. Kasi di ba yung pong sinabi kanina na wounded man dyan, ni-research ko kasi kung ano po ba siya, saan ba siya galing. So nakalagay kasi po doon na isa siyang Jew. Amen? Pero nilampasan siya ni priest at saka ni Levites. Considering na kung i-apply natin sa ngayong panahon, mga taga-simbahan, di ba? Sila yung, pagka meron tayong problem, sila yung unang pumapasok sa isip natin na lalapitan natin, si priest and si Levite. Pero sino po yung tumulong sa kanya, di ba? Si Samaritan nga. In this time, si Samaritan, sila po yung mga hindi pa talaga totally nakakakilala sa Panginoon. Sila po yun, di ba? And the kind of compassion that we are receiving from Jesus, that we must learn, or rather, i-desire natin siya, that we can also do this to our neighbor. Amen? So ngayon, dito po, hindi na tayo lalayo for example, di ba? Siguro, may mga kapatid, kahit naman ako, kayo, meron, kahit na sa mga ngiti na yan, di ba, meron pa rin pong natatago na may mga wound. Meron po tayong mga wound sa ating mga puso, di ba? Tayong mga tulad ng priest and Levite, umiiwas tayo or nakikibit-balikat na lang. Sabihin natin na, ay, hindi ko alam yung issue niya sa buhay. Diyan naman si Pastor Jessie tsaka si Ate Au. Sila na lang. Di ba? Minsan ganun po. Pero dapat, hindi na ganun tayo namimili kung sino po yung tutulungan natin. Porket hindi natin siya ka-close, iiwasan na lang natin siya para hindi mag-take ng time natin. Yung mga taong sugatan, either physical or spiritual, emotional yan. They need a good Samaritan in their life to show compassion on them. May kailangan nila ng tao na may oras para sila ay pakinggan, a friend to cry on, covers them in prayer. So God can move and heal their bondages at yung kanilang emotional wounds. It's like, I need you, you need me, di ba? We need each other. So that is the compassion and mercy that comes from the Lord. Praise the Lord. Sige. In number 2 naman po, in verse 34, is kindness. So, ang sabi po dito, so he went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Praise the Lord. So, in this verse, yung next po ate. Ayan, if we analyze that the Good Samaritan has done by showing kindness is, yun nga, bandage his wound, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Praise God. So, si Good Samaritan, kung mapapansin niyo po, ginamit niya yung kanyang resources sa pagtulong. So, kung anong meron siya, yun yung hinaing niya doon kay wounded man. So, tayo po, pag nakita natin yung kapatid, di ba? Kinakamusta natin siya, di ba? Matagal kayong hindi nakita or ako, example, matagal akong hindi nakapag-church, for example. Kakamustahin natin siya. So, example ko yung sarili ko. Sasabihin, uy ate, ba't naman taba-taba? Diba? So, I'm feel shy naman ako, papayat ako. Nung pumayat naman ako, pagbalik ko, sabi sa akin, uy, bakit ang payat-payat mo? May sakit ka ba? Diba? Pero, nakakatawa siya, pero diba, minsan offensive. Or kaya naman, sis, bakit single ka pa, hindi ka pa nag-aasawa, di ba? Kahit minsan ay ito ay hindi intentional. Medyo, siya hindi talaga siya parang tama. Tapos kung nag-asawa, bakit wala ka pang baby? Yan. So mga yan, napagdaanan ko po itong mga to. After namin kinasal kasi ni Obet, 2 years po kaming kasal na, wala pa kaming baby. Di ba? Tapos, minsan, may magtatanong. Pwedeng mga tagalabas, pwede rin mga taga-simbahan. Mas offensive pagka taga-simbahan kasi ina-expect mo na na sila dapat encouraging, di ba? So, pinaranas ng Panginoon yun sa amin, sa akin, na ganun yung mga tanong. At praise the Lord, at ginagamit ng Panginoon, kaya naman pala, may reason kung bakit. Amen? So, eto palang mga bagay na ito ay sensitive para sa kanila. So, nagiging emotional wound nila. Kaya we have to be careful sa mga sinasabi natin. We have to think before we speak.
Baka imbes na oil and wine yung na-pour out natin sa kanilang mga wound, para siyang alcohol. 'Di ba? Masakit. Masakit yon sa pakiramdam nila. Kung tayo ah, ay magiging sensitive lamang sa ating approach, no? They don't need actually unsolicited advice. Ika nga, they don't need our unsolicited advice. Let us wait for them na mag-open or mag-initiate kasi ang tunay naman po nilang kailangan is our prayer and encouragement na mula sa atin. And then, amen. So, other forms of being kind is smile. 'Di ba? So, yung ating mga nagagandahang usher sa likod, napaka-importante pala ng ating pag-smile, no? Yung pagpasok nga. Lagi naman sinasabi, 'di ba? Sila talaga po yung greeter ng simbahan. Kasi yung mga pumapasok sa pintuan na yan, hindi natin kung alam kung ano yung pinagdadaanan. So, baka yung simpleng pagngiti mo o pagkamusta mo, napapangiti natin yung mga kapatid natin na may mga daladala. Amen? Kagaya ng famous quote, smile and the world smiles with you. Diba? Praise the Lord. So, sa mga example, mahilig tayo magpa-parcel. Ngayong panahon na ito ay napakainit. Ngayon, tatawag si kuya. Late na, gusto mo na makuha yung parcel mo. Kuya, bakit late ka? Diba? Or kaya, masyado tayong nagiging authoritative na gusto mo makuha mo na yung parcel. So dapat pala patience kasi kawawa din sila eh. To think na nakamotor lang sila. 'Di ba? Ang dami na pong naaaksidente na mga delivery boy, na mga si Talabat, si name it, Noon, 'di ba? Ano pa po? Ayan, so halata sino ang mga mahilig magpa-parcel. So yan, di ba? So kailangan po natin ng pasensya para sa kanila and compassion kasi maliliit lang ang mga sahod nila. Tapos ganun yun, bilad, ganyan. Tapos kailangan lang nila ng konting pag-intindi. Minsan pa nga hindi pa sila makaintindi ng English, di ba? So we have to give compassion sa ating mga kapatid na ito. Be kind to the people around us. We don't know their battles. Hindi natin alam kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan. Praise God. So dito naman po, and he set him on his own animal. So ito naman, marerelate natin yan sa ating mga kapatid na nandito na may mga sasakyan. Sino pong may mga kotse dito? Ayan, praise the Lord sa buhay nila. Si Kuya Cecil, di ba? Si Pastor Jess, unang-una, 'di ba? Si Kuya Marvin, at kung sino pa po may mga sasakyan. Dapat talaga na itong mga sasakyan na ito, ginagamit natin para sa glory ng Panginoon. Kailangan we have to share, 'di ba? May nakilala ka sa labas, bagong Kristiyano, sabay mo na, dalhin mo na sa Bible study para walang kawala. Dalhin mo na sa simbahan, 'di ba? Kasi pagdating nila sa simbahan, pwede mo na siyang i-endorse kay cell leader. So si cell leader na ang bahalang mag-alaga sa kanila. Kasi on the follow, sa baba niya, nakalagay din po doon, brought him to an inn and took care of him. So etong si inn, pwede natin siyang sabihin na ang inn na ito ay ang simbahan. 'Di ba? So dadalhin natin sila sa simbahan para meron pong mag-aalaga sa kanila. Yun nga po. So mabibless tayo ng Panginoon kung yung ating mga bahay or yung ating mga kotse ay sinishare natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Mas lalong pagpapalain ng Panginoon kung ano yung mga binigay niya sa atin. Kasi dito, hindi lahat ay may sari-sariling matatawag na flat or bahay. Diba? Mayroon pa rin mga nagpa-partition, bed space, diba? So tayo po na may mga sarili ng bahay, maliit man ito or malaki, as long as we can offer sa Panginoon para mag-Bible study, ay napakalaking bagay na. Diba? Kaysa kung saan pa sila pupunta. Praise God. So be kind to our neighbor. So choose to be kind every day. And then sa number 3, last na po ito, in verse 35, on the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Diba napakabait ni Good Samaritan? Kaya nga good day. Diba? Praise the Lord. Ayan, madalas eto pong ganitong sitwasyon ay maririnig natin sa mga cell leaders na kapag tayo mga cell leaders or workers ay humahayo, no? Mag-aalaga ka ng baby Christian. So hindi lang yan spiritual. Lagi nating naririnig na hindi lang ito ang kailangan nila. So kailangan
natin silang busugin, kalakip ang ating mga bulsa. So kasama po yan. Yung ating mga elders or ating mga cell leaders, they are the best example ng isang good Samaritan. Pag may bago nga pong inaalagaan, hindi lang pagpipray kita or may lumapit sa'yo, ate wala akong pera eh. Sige, pagpipray kita kapatid. Diba? Depende kung ano ba talaga yung pangailangan niya. Kung wala talaga siya, di bigyan natin 50 dirhams. Or kung hindi talaga kaya, 20, kung anong meron, di ba? Pero kung madi-discern mo naman kung totoo ba na wala ba talaga siyang budget or kailangan niya ba talaga. So, depende po sa sitwasyon. If hindi talaga, kailangan natin magbigay. Pero kung alam naman natin kapatid, talagang prayers lang. Kung alam natin na meron pala siyang attitude or may issue siya, all we need to do is to pray for them. Kasi si Lord lang din ang makakapag-change yan sa kanila. Amen? So, kasama lagi yung budget. Kagaya nga ng sinasabi dito, kailangan, sabi ni Pastor Jess, di ba, pagka mag-BBS tayo, papalabasin natin na birthday. Amen? So, laging may birthday. Yan. Kailangan natin silang tinitreat ng pagkain. Pamasahe, papuntang gawain. Praise the Lord, may narinig po akong story niyan. Diba? Pagka may bago, o kapatid, para pumunta sila, kailangan natin i-win Magbibigay ka before or after ng gawain, pakainin mo. Yun yung tinuturo sa atin. No? Kalakip nga po yung ating bulsa dyan. Merienda before and after sa gawain or anything to win their heart. Kailangan nating mag-invest para sa kanila, para maakay natin sila at magpatuloy sa gawain. Lagi ko naririnig yan kay Ate Oda, intentional yan. Gawin mo yung intentional. Kasi pag hindi mo yan ginawa intentionally, wala pong kahihinatnan. Praise the Lord. So, nabanggit ko kanina si Ate Oda. Siyempre, hindi na po ako lalayo kasi siya ang aming Zone 3 pastor. So, right now, she is based in Qatar for now. For now, kasi talagang declaration and prayer po namin or natin simbahan na makabalik si Pastora Oda dito. Kasi kailangan natin siya Amen? Praise God. So, i-claim po natin yan. Pero, mapansin niyo po na si Ate Oda, kahit na nakabakasyon lang siya, hindi yan umalis or babalik ng Qatar nang wala po siyang na-sharean. Diba? Meron siyang masisharean. So, ang gagawin ni Pastora Oda, pag aalis na siya, ihabilin niya po yun sa cell group. Tapos, ihahabilin niya kahit na nandun na siya sa Qatar, fa-follow up niya pa yan. Kahit na, fa-follow up niya sa akin or kay Kuya Cecil, pero at the same time, si Ate Oda nagpa-follow up pa rin siya. So, yung ganun po ba ay marerelate natin dyan sa verse 35. Kaya ganun na lang ang greatest commandment ni Jesus sa atin, no? To love our neighbor as you love yourself. Kasi hindi lang naman siya sa inyo namatay or sa akin, di ba? Pati doon sa kapatid na mahal mo, maging doon sa mga tao na ayaw mo. For once, He died for all. He redeemed each one of us by His most precious blood that was shed on the cross. So who are we not to show the love to each other? Kaya mo ba yung ginawa ng Panginoon na mamatay sa kapatid? Hindi po, di ba? Hindi natin siya kayang gawin. Pag-pray natin yung ating mga sarili by His grace na magawa natin yung inuutos ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung paano mo binavalue yung sarili mo, bigyan mo rin ng value yung iba. Kasi minsan din, guilty tayo, di ba, na parang dahil ano lang siya, ang tawag dito, office boy lang siya, or ano, di ba? So feeling natin mas mataas tayo sa kanya. Ito nga po, bago ko nito mag-preach, sabi ko, parang sabi nila, madali yung ipipreach mo. Kasi nandyan na ikaw na lang bahalang gagawa ng preaching. Pero pag isipin mo, di ba, parang hindi siya madaling gawin. Na mahalin yung iba. Kagaya ko, kahit po Christian na maiksi pa rin yung pasensya ko. Tapos, every time, simula nung binigay ito, parang nangungusap ang Lord sa akin na, di ka na dapat ganyan, mabilis kang mainis sa kapatid mo, ganyan, di ba? At bago ko po ito, marami akong napagdaanan ng mga nakaraang linggo. Pinaka-last etong sunod-sunod na para akong pinaglilihian na naman ng team leader ko. Tagal-tagal na. Matagal ko na po yung problem Pinag-pray namin lagi yan sa cell group. Pero
wala na siya. As in, totally siguro may taon na. Hindi na siya ganun sa akin. Etong nakaraang linggo, para naman niya ako pinaglilihian. Email, call, at saka tawag dito sa Teams, may mga messages siya talaga na nakakasakit ng puso, na talagang gusto mo nang or lalaban ka. Minsan sinasagot ko din siya. Pero sabi ko, Lord, sabi mo, love your neighbor as you love yourself, diba? Paano mo mawiwin? Inisip ko pa nga paano kaya yun, Lord? Tatayo ako sa Friday, pero yung feeling ko, para bang conflicting. Magagalit ba ako sa tao na to? Parang ganun. Parang, paano, example, dapat nga yun yung mga taong ini-invite po natin, di ba, sa simbahan. Sabi ko, paano kaya, Lord, kung i-invite ko to sa simbahan, tapos makikita niya ako yung nasa harapan. Mabibless kaya siya sa buhay ko. Parang mga ganun, pero ikaw na pong bahala, Lord. Basta, ikaw nag-assign sa akin dyan, tatayo ako, ikaw na pong bahala. So, after naman nun, maayos naman, and I pray and I declare na after nito ay magiging back to normal na yung aming sitwasyon sa opisina. Bukas kasi may pasok kami. So, greatest commandment, love God and love your neighbors. Sige po, recap po natin yung story, who is my neighbor? So, sino po yung mga characters na nandyan sa picture? Amen. Amen. So, ang mga characters dyan, si Jesus and yung lawyer, umpisa, diba, nag-uusap sila. And then, si Jesus ay nagbigay ng parable. Ang mga characters doon is syempre si wounded man, si Good Samaritan, yung magnanakaw, si Levite, priest, and innkeeper. So, anong scene ang nakita natin sa story? Diba si Levite at saka yung priest, deadma lang sila sa sitwasyon. And command na binigay ng Lord in Luke 10:27, so he answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Tapos yung pinaka-end, sabi doon sa Luke 10:37 sa down, then Jesus said to him, go and do likewise. Amen? Praise the Lord. So in our conclusion, loving others sets no boundaries. Regardless of age, colors, races, or belief, Jesus loves us all unconditionally and equally, and He wants us to do the same. Love others the way we love ourselves. So ito po yung principles natin, showing compassion with others, show kindness every day, care for each other. Amen? So thank you, Lord, and I hope na mayroon po tayong napulot sa gabing ito. Let us all stand and close in prayer before and after that, aawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa inyong mga salita sa gabing ito. Lord God, salamat, Panginoon, that you remind us to love you first, Panginoon. Above all else, Panginoon, kailangan po, Panginoon, na ikaw ang aming pong mamahalin, Panginoon. Thank you for loving us, Panginoon, O God. And ganun din, Panginoon, na turuan mo kami, Panginoon, na mahalin, Panginoon, yung mga tao sa paligid namin, Lord God, na kagaya ng Good Samaritan, Panginoon, hindi namin titignan kung ano yung kanilang mga nakaraan, ano man ang kanilang sitwasyon, Panginoon, ano man ang kulay nila, Panginoon, O Lord, ano man ang kanilang kung saan man sila nanggaling, Panginoon, Lord God, we just desire, Panginoon, the heart, O God, that comes from you, the compassion, Lord God, that comes from you, Jesus, yung care, Panginoon, na ibibigay namin sa kanila, Panginoon, ng walang kapalit, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat for reminding us, Panginoon, for everything, O God, that belongs to you, Jesus. And truly, Father God, we are nothing as apart from you. We are nothing, Lord God. Thank you, Jesus, for visiting us for tonight, Lord. And we declare victory, Panginoon, sa paglabas namin sa simbahang ito, Panginoon. Ay dala-dala namin ang inyong mga teaching, Lord God, na maibabahagi namin, Panginoon, sa aming mga kapatid. At hayaan mo, Panginoon, na ang inyong pagmamahal ang bumalot sa amin, nang sa ganon ay maisalin namin, Panginoon, sa mga tao na napapaligiran po namin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal,
Dakila ka, Diyos Panginoon. Ikaw lang po ang aming pasasalamatan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong tunay na pagmamahal at ang inyong buhay na ipinagkaloob sa amin. We give you all the praise, O God. We give you all the glory, O Lord. Be magnified, O God, in our lives, Panginoon, because you deserve our praises, O Lord. Thank you, Jesus. We honor you, we glorify you, and we bless your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I'll serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord, for reminding us once again to be a real good Samaritan, and that is willing to give what we have physically, emotionally, spiritually, and financially. Ayan po. So, this time po, dadako na po tayo sa susunod na part ng ating service, which is another way of being a good Samaritan, that is giving. Ayan po. And may I call Brother Christian to his exhortation sa tithes and offering. Amen. Praise the Lord. Are you all ready? Yan, sabihin mo nga sa Brother Isaw, I will apologize because my English is limited. I will explain to you later. Amen. Yan. Nakalimutan ko sasabihin ko. Amen. Praise the Lord. Yan. Sabihin nga natin sa katabi natin, are you my neighbor? Pautang, pa-Gcash. Amen. Praise the Lord. Yan. Amen. So, ayan, for our tithes and offering, yan actually, wait lang. Na-inspired ako kay
kay Brother JB eh. Sabi ko, kailangan talaga pag nagtatights and offering exhortation tayo yung encouraging. Amen. So yan, baka familiar ba tayo dun sa mga, ano lang naman sila, mga top 10 richest. Sila, sinama ko lang yung picture ko para manifesting. Amen. Amen. So, sabihin natin sa katabi natin, open-minded ka ba? Amen. Kung hindi pa, yan, i-open natin yan. Amen. So para po doon sa mga bago nating kapatid na ngayon pa lang naka-attend yung ating pong tithes in offering, ginagawa po namin to as part ng aming ministry sa Lord, and it is our way ng pagtulong at pagsuporta po namin sa gawain. So lahat po nung nakikita ninyo sa paligid, yung ilaw, yung electric fan, yung AC, yung mga ginagamit po natin. So doon po napupunta yung aming mga tithes in offering. Amen? So tayo po tayong lahat. I-open natin yung ating mga mind. Amen? And basahin natin yung word ng Lord. Yan. In 2 Corinthians, yan, chapter 9, verse 6 to 15. Yan. Sige pa, basahin po natin. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Now he seed to the sower and bread for increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity, thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it is also overflowing in many expressions of thanksgiving. Because of the service by which you have proved yourselves, and for your generosity in sharing them with everyone else. And in their prayers for you, the hearts will go out to you because of the surpassing grace. Thanks be to God for His indescribable gift. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So yung summary lang po nito is, God's love a cheerful giver. Amen. So yun na po yun. Amen. Sige po, mayroon po tayong apat yan. Medyo habaan ko po yung exhortation ko ngayon. Mayroon po tayong apat na points. May apat na points na pinakita sa akin Lord doon. Una is yung idea of sowing and reaping. Amen. So sabi doon, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Amen. So, ayan. Nabablock ako. Ayan, yung verse na yun, sabi ko nga kanina, yung about dun sa God loves a cheerful giver. So ito yung parang tinitingnan ko noon, kailangan pag magbibigay ako yung galing sa puso, yung maluwag sa aking kalooban. So alin ba yung parang tingin natin na maluwag na ibigay sa atin? Sino dito yung may alam ang ibig sabihin ng tithes? Tithes ay ano daw? Tenth. Amen. Hindi 10. So kung sumusweldo ka ng 1,000, hindi 10 ang ibibigay mo. Kasi nami-misunderstood natin yun, di ba? Misunderstood English. Tenth po, tenth. Ang sabi po doon ay tenth. So mga nagbibigay ng kanilang tithes, so ayun, alam natin yun, naunawaan natin. Ang ibig sabihin ng tithes is tenth nung lahat ng mga natatanggap nating blessings sa Lord. Amen. So yun po ibig sabihin doon. And sabi nga doon, yung idea ng sowing and reaping po, explain ko lang po. Kasi baka iniisip ng karamihan na
ako, halimbawa ako, sumusweldo ako ng 2,000. So, tapos si Pastor Sari ay 20,000. So, higher. So, parang paano yun? Ako ay nagbibigay lang ng 200 and si Kuya Sari ay nagbibigay ng 2,000. So, paano yun? Mas nabe-bless ba si Lord sa kanya? Kasi ako, konti lang. Sabi nga doon, idea ng sowing and reaping. The more you, anong tag doon? The more na nagtanim ka, the more na mas marami ang aanihin mo. Ito po yung pamantayan ng world. Amen. Pero ang sabi ng Lord, sa kanyang mga salita ay, kung tayo daw ay mapapagkatiwalaan sa maliit na halaga, same, ang Lord ay ililip tayo at sabi doon kung sino mapapagkatiwalaan sa maliit na halaga is mapapagkatiwalaan din sa malaking halaga. So, it is just yung timing ng Lord and it is just a test ng Lord sa atin. So, kung ngayon ay sumusuldo ka lang ng ganitong amount, palagay mo ng, kumbaga, nasa amount lang ng range lang ng 2,000 or to 3,000. Keep on praying. Sabi nga ni Kuya, anong pangalan nun? Si Kuya. Basta si Kuya. Na dapat ang prayer natin is mas lumaki yung ibibigay natin tithes. Ang kanya daw, Kuya Apple, yan. Tagal kasing bumalik ni Kuya. Kailangan daw yung tithes natin, ang i-ano natin is makapag-tithes ako ng 5,000 every month. Ganon yung i-pag-pray natin sa Lord, i-desire natin sa Panginoon. Amen. So, yun lang po yung idea ng sowing and reaping. So, huwag kayong mag-alala kung ngayon ay nagbibigay ka lang ng 10 dirhams or maliit na amount. If you are being faithful to God, for sure na God will bless you abundantly. Amen. Amen. So, yung second is, wait lang. Yan. Halika ko, JB. Yan. Kasi sobrang nakaka-bless talaga sa CMA, sa mga gawain ng yan. Amen. So, si Kuya JB, last year lang siya dumating dito sa UAE. So, ito yung mga, actually, Jeremiah talaga yung totoong pangalan niya. And nagkausap na kami ng medyo masinsinan. And ito yung mga shinare niya sa akin na target niya. Buy a car within 10 years, tama, di ba? Nakalimutan mo. Buy a car, save 10,000, buy a new phone, live a happy life, and start my own business. Second wife. Wala. Dito ka muna. So, pagpalagay natin ng Kuya JB ay hindi, sabi nga, doon sa sowing and reaping, ay hindi siya nagiging tapat. So, possible na ganito yung mangyari kay Kuya JB pag hindi siya, yan. Imbis na buy a car, may nabili na siya ngayon, carpet. Amen. So, nandun na at least on process. Yung save 10,000, at least may 10 na siya na na-save. Amen. And buy a phone case. Amen. Yung phone na lang yung kulang case nandun na eh. And live. Yan, nabubuhay na lang talaga siya ngayon. Amen. And sorry. Mag-usap tayo mamaya. Schedule ko. And mind your own business, okay? Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. And then second naman is, yan, plan giving. Sabi doon, each of you should give what you have decided in your heart to give. Amen. So pag nagbibigay pala tayo sa Lord, dapat pala hindi lang tayo pumupunta dito. Then kapag tithes and offering na, saka lang tayo dudukot. Bago tayo pumunta dito, we should plan already kung ano yung ibibigay natin sa Lord. Amount or anything na gusto nating ibigay sa Panginoon. We should plan it ahead. Kasi ang Lord lagi ahead yung plano sa atin. Tapos tayo, pagdukot mo, may 5 dirhams ka, may 10, may 100, may 1,000. So, syempre, yung 5 yung ibibigay mo. Kasi hindi nakaplano. Bibili ka ng bagong phone case. So, hindi mo gagastusin kasi yung 10 para sa phone case yun eh. So, yung 5 yung ibibigay mo. Amen. So, yun lang po. Ang pangalawa is, you should plan when you are giving. And yung pangatlo is, cheerful heart. So, sabi nga doon, for God loves a cheerful giver. So, sabi ko nga kanina,
ang Lord, bine-bless tayo abundantly. So, it should be parang automatic na sa atin bilang mga Christian na kapag nagbibigay tayo sa Panginoon ay wala tayong kinikimkim na anong tawag doon? Na mabigat sa atin. Kasi we all know na lahat ng blessings na meron tayo ngayon ay galing sa Panginoon. Pwede nating sabihin na yung hard work, yung pagpupuyat na ginagawa natin is us. It's our physical. But ang Lord ang naglagay sa'yo sa position na yan. Ang Lord ang naglagay sa'yo sa lugar na yan. And sabi nga, ang success ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kayaman. Ang success is nasusukat daw sa alamin mo kung nasaan ka before and nasaan ka ngayon. So yun yung sukatan ng success. Kung saan ka nilagay kung saan ka hinango ng Lord noon and saan ka nilagay na ng Lord ngayon. Amen. Amen. So malapit na po tayo matapos. Isa na lang po. Sige po. Yan. And ito po yung pang-apat na lagi pong nakakalimutan natin. Kaya ako tinanong kanina, who is your neighbor? Yan, tingin nga tayo sa katabi natin. Pinapag-pray mo ba yan? Amen. Prayer with action. Naghahanap ng trabaho yan, si kapatid. Pwedeng, thank you Lord. Amen. And sabi nga doon, be a blessing to your church. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So kaya pala tayo binebless ng Lord. Amen. Yan, kaya tayo binebless ng Lord for us to be a blessing to others, to our church, to our neighbors. Amen. So ito yung reason bakit tayo binebless ng Lord. So hindi lang para sa sarili natin na narating natin tong mga meron tayo, naabot natin yung mga pangarap natin, yung mga desire natin. Isama mo yung kapatid mo na nangangailangan, isama mo yung kapatid mo dito sa unang-una dito sa church. Yan. Ang tingin ba natin dyan sa katabi natin ay family or ano lang, parang stranger? Amen. Family? Amen. So, ayan, be a blessing to your church. Yan. Keep on giving, keep on praying para sa ating simbahan and sa mga kasama natin sa church. Amen. So, ayan. Ang last, ito, ayan. Kanina nag-e-edit ako, may ganitong part siya. So, kinip ko na din. Sabi dito, they may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Amen. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na, kaya sabi nga, it is better to give than to receive. Kasi once na yung tao na yan, na kapatid mo, is nakatanggap ng blessing from you, na ikaw yung ginamit ng Panginoon, for sure na hindi ka niya makakalimutan kasi on the same time na matanggap niya yung mga blessing niya sa Lord is maalala ka niya as a channel of blessing sa kanya. Amen? Amen. And for our conclusion, ang haba, ang dami. Sabi kasi, hindi naman sinabing short exhortation lang eh. Amen. Sabi dito, 2 Corinthians 8, verse 8 to 9, I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know the grace of Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that through his poverty might become rich. Amen. So si Lord pala yung ating dapat na example sa buhay natin. Sabi nga doon ay it is not a command. Yung mga sinabi ko po dito ay hindi command, but it is our way of testing our faith to the Lord. Amen. Amen. So tayo po tayong lahat and let us all pray sa ating pong mga tithes and offering. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po muli, Panginoon Lord God, sa oras na ito, O Lord. Nagpapasalamat po kami, O Lord God, sa pagkakataon na ito, O Lord God, sa privilege, Panginoon, O Lord God, na maibalik, Panginoon, O Lord God, yung aming pasasalamat sa iyo, O Lord God. Maibalik namin, O Lord God, yung aming mga offerings sa iyo, O Lord God, through, Panginoon, O Lord God, sa aming financial blessing na natatanggap sa iyo, Panginoon, O Lord God. Lord, patuloy po ang panalangin namin, O Lord God, sa aming mga kapatid. Panginoon, Lord God, continue to test our faith. Panginoon, Lord God, continue to test, Panginoon, Lord God, yung aming
pagiging tapat sa iyo, Panginoon o Lord God. Dalangin ko po, Panginoon o Lord God, na ang bawat isa sa amin ay ma-overcome, Panginoon o Lord God, yung part, Panginoon o Lord God, ng unfaithfulness, Panginoon o Lord God, and kagaya ng aming napag-aralan, Panginoon o Lord God. Lord, yung aming mga tithes and offering, O Lord God, ay binibigay namin, Panginoon Lord God, sa iyo ng with a cheerful heart, Panginoon O Lord God. In Jesus' mighty name, Panginoon Lord God. And ano man yung amount nito, Panginoon Lord God, alam namin na hindi ka dito nakatingin, O Lord God, but you are looking, Panginoon Lord God, sa aming mga puso, Panginoon O Lord God. Thank you so much, Lord God, and continue to bless this church, Panginoon Lord God. Continue to bless, Panginoon Lord God, yung aking mga kapatid na to, Panginoon Lord God, at ang bawat isa sa amin, O Lord God, ay patuloy na maging pagpapala sa bawat isa, O Lord. Salamat po muli, O Lord. Sa iyo po ang papuri, pasalamat, pagdadakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So may dalawa po palang basket dito. Isa po is for the mission and yung isa po is for our tithes and offering. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Brother Christian, sa nakakagising na tithes exhortation and spirit-filled na exhortation when it comes to giving. Thank you. This time naman po, we're going to welcome newcomers po sa ating simbahan ngayon. Ito po ba? Ayan. And welcome po kay Sister Jelu Quintana. Ayan po. At saka Sister Arlene Valdez. Saan po si Sister Arlene Valdez? Pwede pong tumayo po tayo. And Sister Beth Bruan. And dito po tayo sa harapan. Ayan po. Mayroon lang po kaming itatanong. Magagaling po sa ating mga kapatiran. Ayan, pasok po. Ayan, Sister Jelu. Ano pong pangalan? Sister Arlene and Sister Beth. Ayan po. Dito po kayo. Welcome po sa Jesus is Alive, Abu Dhabi. So, praise God sa pagpunta nyo po dito and we know that this is not an accident. Opo. May purpose po si Lord kung bakit po kayo nandito ngayon. And we hope and pray na hindi po yung una, ito yung una at saka last na pagpunta po ninyo dito. So, ano po yung take away ninyo ngayon? Ayan. Pwede po bang sabihin niyo po yung full name ninyo, saan po kayo nakatira dito sa Abu Dhabi, saan po yung province ninyo sa Pilipinas, at sino pong nag-invite sa inyo? Magandang gabi po sa lahat. My name is Jelo Quintana. I live in sa Electra Street and kasama ko yung mother ko and mga aunties and tito ko po dito. Hello po, good evening po. Actually po, naka-attend na po ako sa Musapa dati. Ako po si Arlene Valdez. Ang nakatira po ako dito sa Hamdan Street, dito po sa city. Tapos ang province ko po is Nueva Ecija. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Beth Bruan. Sa Hamdan po ako nakatira. From Pangasinan po ako. Bali ang nag-invite po sa akin si Thea Tolentino. First time po, first time. Let's welcome po. I'm glad you are here.
tumayo at pag-pray natin sila. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the life of these people. We believe, oh God, this is not the accident to brought here in this place your people, oh God. But I believe you have a great plan for their life. Hallelujah, Lord. Thank you, Father, for these people, Lord, to bring them in this place, to hear your voice, to hear your word. Hallelujah. You are so faithful, O God. You are so gracious. And I pray right now, Lord, as per their desire, O God, hallelujah, to bless them a good health, physical strength, and also, Lord, I pray the protection upon their life. Not only for them, O God, but also their loved ones apart from them. Lord, hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, para abutin ang kanilang mga pangangailangan. Ganun din sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po na marami, O Diyos, na nakasama namin sila, Panginoon. This is not the beginning, O God, but this is the forever, O God, to know you and to glorify your name and to lift up your name. Because you are the God, the author in everything na mayroon po sila, Panginoon. Kaya Lord, I pray in the name of Jesus na ilagay mo sila, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay. Because you said to your word, once to put them in your palm, no one can, it's not to you, God, because you are belong to you. This is your special possession. People of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I pray, Lord, my sister right now, because you are the one to brought my sister in this place, in this country, for a good plan and good future. Kay Lord, yung hinahanap niyang trabaho, Panginoon, na masaganang trabaho, Panginoon, na ibibigay mong pagpapala sa kanya, I claim right now in the name of Jesus to open door of blessing upon his life. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa ibibigay mong trabaho sa kanya. Yung magandang sweldo, may oras siya para sa iyo, Panginoon. At magkakaroon din siya, Panginoon, ng magandang day off. Hallelujah. Na maka-attend siya, Panginoon, sa bawat gawain mo. Salamat po na marami sa mabait na amo, Panginoon, ibibigay mo sa kanya at magandang kumpanya. Lord, we proclaim and decree that blessing in the name of Jesus. Salamat po na marami. Sa iyo ko po sila itinataas at pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastor. Makakaupo na po kayo. Ayan po. Ayan. So, this time naman po, it's our time to boast kung gaano tayo kamahal ni Lord through our personal testimonies. Ayan. So, sino po, mga kapatid, my dear brethren, ang gustong mag-testify or itaas ang glory
sa pamamagitan ng kanyang testimonies, personal testimonies. Ayan, so ako muna. Ayan, praise God. This past few days, thank you sa revelation ni Lord kasi hindi po lingid nga sa atin na, di ba, sa mga news, kung anong nangyayari. So parang I want to thank God na because of this news, yung mga digmaan. parang sinasabi niya na, parang, Lord, thank you. Kasi kapag nakikita natin yung news, di ba, nakakabahala. Tapos yung mga bata na nanginginig sa takot or gutom, yung mga taong nagtatakbuhan sa disyerto or mga wasak na. Sabi ko, Lord, thank you kasi may family pa ako. Lord, thank you kasi may natutulugan pa ako. Ayan, yung mga basic na binibigay sa atin ni Lord araw-araw, mas na-appreciate ko yun because of what had happening, na anong nangyayari sa kapaligiran. So, tunay nga na kahit na, yung negative yung nakikita sa online man or sa naririnig sa news, pag nakahawak ka talaga sa mga words and promises ni Lord, ma-appreciate mo pa rin kung ano yung dala ng negative na news na yan. Kasi naramdaman ko na, Lord, thank you, may family pa ako. Lord, kumakain pa ako. Lord, mayroon pa akong yung safe na home na tinutulugan, na nakakatulog pa every night compared dun sa mga nai-experience ng ibang kapatid natin na nandun. So praise God, all glory to God sa sustaining life na binibigay niya, na sa pagmamahal na binibigay niya, na minsan nakakaligtaan nating i-appreciate at ipagpasalamat sa Kanya kasi naka-focus tayo sa yung goal natin, being a human. So praise God sa Kanyang mga blessings sa buhay natin. Amen. Ayan po. Sino pa po? Si Sai. Praise God. Good evening, everyone. I praise God. May kuwadigo ako kasi baka kung ano-ano yung sasabihin ko. So, I praise God and I thank God for the life of the people that God sends to help and comfort me. So, help me in my struggles in a way na they are the one doing things, what do you call this one? They are the one making way for me to do yung mga hindi ko alam, like for the visa of my children, things like this. Sa work, a lot of people are helping me a lot. Then, comforting me by showing me kindness and goodness that I know these people are anointed by the Lord. So, you know kung sino na kayo, yung mga tao na yon. So, I just praise God sa buhay nila. Actually, I was contemplating since Friday if I am going to say this, but truly I am blessed with the people. Lalo na I am blessed of all your life, especially for certain people talaga, lalo na kay Atilet, sa mga cell group ko. I am very blessed with your life. I just don't want to in detail na kasi alam ko si Lord, your reward is with the Lord na. And I want to praise God again and again. I don't know how it happens, but I am just really trusting God. I praise God na legal na si Jasmine. She have her Emirates ID already. And I didn't even worry about it kasi I know God can do it all over again. And better than last year. So, yun lang po. I am really thankful sa mga tao na kahit na you really don't have to have a lot to help people. I mean, you cannot, ito talagang impression ni Lord sa akin every time. You don't need to have financial capacity na yung sobrang yaman mo na umaapaw na yung blessing sa'yo. Even na hindi ka ganun ka-able, but if you have really the heart to help,
we can really help each other. So I praise God and thank God sa buhay ng bawat isa. Amen. Praise God sa mga kapatiran natin with helping hand and loving heart. Amen. So, sino pa po? Sa likod po, meron po ba tayo dyan? Pastora? Ayun po. Si Pastora. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi nag-start po kanina, all glory to God po sa buhay ni Kuya JB. Talagang siya yung nagbibigay ng time na sabi niya, tinanong ko siya kung kailan mag-start yung training para dun sa mga gustong matuto mag-instrument. But yung time niya po is always available. Sabi niya, anytime po. Sabi niya, so nag-decide na lang po kami agad kagabi na yun nga kanina po. So praise the Lord and nag-enjoy po yung mga bata. At meron syempre mahirap dahil sa una lang po. Pero yun po ay para sa lahat, hindi lang po para sa mga bata lang. So everyone are encouraged na yung gusto pong matuto ng instrument, let us take the opportunity, yung kanyang availability po. So yun po, all glory to God sa kanyang buhay. Amen. Are you all blessed, church? Amen. So ako na yung last. So, I want to thank God. Okay, meron pa pala. O sige, meron pa palang isang testimony. Can we watch? Ayan. Tapos na, yun lang. Akala ko napakahaba. But praise God. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. So, ako din, okay lang yon. Short but powerful. Amen? Short but powerful. So, I want to praise God for the life of my ex-boss. Hindi ex-boyfriend, ha? Ex-boss. Kasi my boss, grabe, para magising kayo. Kasi maganda tong testimony ko. So my boss, my ex-boss is Iranian. So during that time that I read the news, first thing came on my mind is him. Sabi ko, Lord, nasa Iran yung family niya kasi umuwi dahil nung Big Eid. So I really prayed for him kasi he's a really good person. He loved Filipinos. He loved to help. He loved to get all the kabayans in our company. That's why John is with us. Pastora Karin before, Ate Cathy. So, first thing that I heard that news, I really prayed to God that, Lord, save his family kasi napakahirap po ng pinagdadaanan niya. Andito siya sa UAE, naiwan yung kanyang 2 anak at asawa. Yung son niya is nasa military, which is yesterday, galing ako ng client, nag-o-office ako bali 3 yung opisina ko, 2 client, 1 office namin. So yesterday, from the other client, I went to our office kasi nandun siya, I met him. And I really feel his agony, his pain kasi his son is at the military base sa Iran. So my prayer to the Lord is, Lord, use this situation, this current situation, especially to our brother and sister, na mag-accept sila kay Jesus, na ma-encounter nila yung totoong salvation. So I praise God kasi yung news ng boss ko na binigay sa akin kahapon is safe naman daw yung kanyang anak. Pero yung family niya, lahat ng family member niya ay nasa isang compound. 2 sister niya at dun sa bahay ng mother niya, natamaan po ng mga, yung pinapalipad ng Israel. But praise God kasi walang nasaktan, walang namatay.
na ano lang yung mga windows. Kasi sabi niya nga, thank you sa mga angels na nagpe-pray. And that is one of, ako yun, isa ako doon, at yung isa ko ding office mate. And I also requested John and his family and my relatives, my family, to pray for them. Not only for my boss, but everyone. Iranian man, Israeli, we have to pray. We really need to pray because prayer is powerful. You know, the best thing that we can give, how we will express our love, is if you are in someone's prayer. Do you remember that if you are in someone's prayer, it means you love a person, right? So I really praise God for God. I really thank God kasi sinave ni Lord at ng mga angels na pinadala ng Panginoon dun sa family ng boss ko dati. So, ayun, sobrang happy siya kasi sabi niya nga, very powerful ang prayer. And my prayer for him and his family is to encounter our Lord Jesus Christ. So, all of us, we are part of this family. So, we need to pray. Even though it's a simple prayer, it have may impact at may power yan. Amen? So, yon, I really thank God. And then secondly, yung pong aking kapatid is 6 months siyang walang trabaho sa UAE. Lalaki siya. Previously, he worked here in Abu Dhabi way back 2015 to 17. I really thank God kasi before I really prayed for them that they will be saved. And now my brother is really active in the church, in the ways. And then dun po sa GC namin, when he received his salary, the first thing that he did is he went to the washroom and praised God for his goodness, and he never hesitate not to give his tithes and offering because that is the first thing and foremost that I taught to them, that you should not rob God. You should give your tithes and offering, and I really praise God for that. Even my cousin, I will not lift them name, but I'm lifting the name of our Lord Jesus Christ. Really, they are, they are obey immediately in giving. So, because all we have is from the Lord. Amen. So, yon, I praise and thank you, Lord, for your goodness and mercy and compassion. All glory and honor. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. So, let us, yung ating announcement, please. Yung Sunday service, continue to attend. And then yung mga Bible study natin, dun po sa mga bago pa lang nag-attend, pwede nyo pong kausapin kung sino yung nag-invite sa inyo at makakonect kayo sa mga Bible study. So let us encourage one another, praying for one another sa mga cell groups, sa Sunday service natin. So iyan po yung mga Bible study natin. And later on, dun sa mga CMA, wag po tayong aalis kasi may short meeting si Pastor Jess sa inyo. And then, nabusog ba kayo spiritually? Amen. Praise God. So, ngayon, for tonight, wala po tayong physical food. You have your salary kasi it's already end of the month, right? So, bawal ang madamot at bawal ang nagkukuripot. Amen? Kasi that is not pleasing to the Lord. Kahit sarili mo, wag mong pagkukuriputan. Kailangan mong bumili ng good food. Amen? Wag yung mga junk food kasi that is not helpful for our body. Amen? Ayon. So, praise God. And let us stand and we will close in prayer. May I request everyone to please bow your head, close your eyes. Hallelujah, Father. Lord Jesus, that you are good, O God, Panginoon. Thank you, Lord, that we receive your word tonight, O God, Panginoon. Loving one another, O God, to have compassion, to have kindness, O God, to have care, O Father God. Lord, we receive
tonight your word, O God, Panginoon. Help us, O God, Panginoon, na magkaroon ng application, O God, loving one another. Above all, Lord, to love you with all our heart, with all our soul and mind, Father God. Hallelujah, Father. We thank you, God, for this wonderful night, oh God, that your people receive the love that comes from you, Lord God. That you are everlasting, Father. You are your love is unconditional, Father God, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, oh God. And Father, right now, Lord, we remember, oh God, those brethren, Lord, that they are suffering from all kind of sicknesses. We pray, Father God, that you will heal them, oh God, in the name of Jesus, Father. And even, Lord, those brethren who are suffering emotional and physical illnesses, we pray, Father God, Panginoon, that the healing will overflow right now in the name of Jesus. Lord, hallelujah, help us always to remember, O God, Panginoon, to love one another, to have mercy and compassion, Lord, sa aming mga kapamilya, sa aming mga brethren, and even, Lord, for those Muslim brothers and sisters. Lord, this is the right time, O God, to pray for them, that they will know you, Jesus, O Lord, that they will encounter you in their dreams, in their vision, O God, that they will know the truth, the life, and you, Lord God, Panginoon, that Jesus is the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through you, Jesus. Lord, Father, we decree and declare that this nation will be saved, O God, in the name of Jesus. And even, Lord, right now, we intercede, O God, Panginoon, the impending war, Lord, na nangyayari dito sa Middle East between Iran and Israel. Lord, you are a powerful and merciful God. Lord, nakasulat man nga ito, Panginoon, sa propesya mo. We believe, Father God, Panginoon, that your people will be saved from all these wars, O God, in the name of Jesus, that you will hide us, Lord, under the shadow of your wings. We decree and declare yung Psalms 91 sa buhay ng mga anak mo, O God, especially, Lord, na mga OFW na dito sa Middle East, Father. Lord, right now, O God, Panginoon, let your people receive the peace that comes from you because you are Jehovah Shalom, our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, the one who heals, O God, Panginoon, Father. We thank you, Lord, and thank you, Lord, for your servant you used tonight, O God, to deliver your message. I pray and I declare, O God, Panginoon, open heavens to pour out your blessing to your people, O God, Panginoon, that we will receive the abundance of your grace and mercy, O God, that you are good in the land of living, Father God. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in you, Father. We trust to you, Lord. We trust to you, Father God. Lord, right now, O God, Panginoon, as we close this service, Lord, let your people, O God, Panginoon, go in peace, O God, Panginoon, that we will go back to our own places, safe and sound, O God, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. All the praises, all the glory and highest thanksgiving belongs to your mighty and powerful name. In this we pray. Amen and amen. Hallelujah. May we call everyone back